Hello, Virgo Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for December 29 hanggang January 4. So mga kapwa ko Virgo, ano naghihintay sa inyo sa mga petsa na yan? Let's begin. Inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit Guides. Ibigay natin kay Virgo, mga kapwa ko Virgo, ang mensaheng dapat nilang malaman for this whole week. So your overall energy, the Chariot card, beautiful. In the area of what you need to focus on, the Nine of Wands, lovely. In the area of what you need, meron po kayong the Queen of Wands. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong wow, Sun card. Napakaganda nito, Virgo. Kapag lumabas si Sun card, alam mo na, this is gonna be a great week for all of us. In the area of your near future, meron po kayong the Seven of Pentacles. Beautiful. In the area of your challenge, you have Ace of Cups. In the area of your fortune, the Eight of Pentacles. Beautiful, beautiful, beautiful. In the area of your divine messages, meron po kayong the Judgment card. At ang outcome nyo po for the week, ito po yun. Mamaya sabay-sabay natin siya bubuksan at the end. But first, mga kapwa ko Virgo, thank you po muna sa mga donations, saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Naku, napakalaking bagay po yan para sa akin. Ganon din po sa mga nagla-like, saka po sa mga nagko-comment sa baba. Comment lang kayo ng comment. It will be great help po para sa akin. Salamat po. So, in the background of your reading, you have the Page of Wands. Wow! New beginning. New opportunity. Talagang dedication, motivation to try something new. Nakita ko dito na makakahanap ka ng bagong diskarte, bagong paraan, na uubra para sa'yo. So you don't need to be afraid kapag meron kang naiisip na parang promising yun na, parang pwede kong gawin yun na. Nako, huwag kang matakot. I-try mo, subukan mo, pag-aralan mo. Panahon to para maging adventurous ka, para maging explorer ka. Magpaka-Dora tayo this week, okay? Dora the Explorer tayo. So, we will try new things na makakabuti para sa atin. And then doon, marirealize mo na, ay, kaya ko to. Ay, possible to para sa akin. So, this is a great time for experiment, doing something new, doing something talagang kikiliti sa'yo, no? So, huwag ka mong katakutan, umandar ka, subukan mo, it will be a great experience, okay? Partneran natin to ng card of the week, Joy. Joy is the dance of the soul. Enjoy every moment. Wow, dalawang beses lumabas ang talagang happy energy para sa buhay natin this week. So, masaya lang, i-enjoy lang natin. Huwag tayo masyadong mag-overthink. Let's have fun. Okay? Especially in your center, meron po kayong the Chariot card. Napakaganda nito. Chariot card, pag lumalabas po ito sa isang reading, sinasabi ng iyong spirit guides na whatever you're trying to do na bago, it will be successful. It will be fruitful. May kalalagyan, may kalulugdan, kumbaga. So, huwag kang matakot magsimula ngayon. Huwag kang matakot na mag-move forward sa isang bagay because this energy is charging forward. Talagang abanteng-abante. Kakalimutan mo na yung mga bagay na parang hindi nag-work in the past, no? Ngayon, ready ka na for a new way, a new strategy. Huwag kang mag-alala. You're very ready. Ramdam ko yung kahandaan sa'yo. Although, nag-iisip ka pa kung time na ba, kung pwede na ba. But the universe is supporting you in this new journey. So, yung manibela nasa kamay mo. Ikaw mismo ang talagang punong abala. Nasa kamay mo yung pagbabago sa life mo. Aatras ka ba o uurong? Dediretso ka ba? Ilalaban mo ba to? Ikaw ang makakapag-decide niyan. Kaya, kailangan mo makita yung potential and possibility ng bagong paparating. Okay? Kung ano man yan, I'm telling you, this is gonna be a great adventure for all of us. The number 7. Oh, meron ka palang dalawang 7 here telling you a lucky energy. Chariot card, pa-clarify, Holy Spirit, Spirit Guides. So mga kapwa ko Virgo, since ito ay December 29 hanggang January 4, tatawid tayo sa bagong taon ngayong linggong ito. So ano yung mga bagay na handa mo ng iwan sa 2025?
I-comment mo yan sa baba para totally ma-wash away sa life natin. Example, handa ko nang iwan ang blank sa 2025 para sa 2026 ganito. Mga ganyan, okay? Comment down below, it will be fruitful para sa'yo. Chariot card, the Queen of Wands. Wow. Dalawang beses lumabas si Queen of Wands telling you confidence, confidence, confidence. Tiwala sa sarili, matutong maging adventurous, maging palaban, enjoy every moment. Naku, karamihan sa atin nag-overthink, nag-overanalyze. Madalas, imbes na gawin na lang, ang dami-dami pa nating inaalala. No? Maybe because meron talaga tayong perfectionism tendencies. Hindi naman lahat, pero karamihan talaga sa atin mataas ang standard and expectation sa kapwa natin at sa sarili mismo natin. So, payo sa'yo in this journey, tiwala lang sa sarili. And then, enjoy. Have fun. Pag merong kanon, diretso ito. Huwag ka na masyadong mag-dwell sa mga nega at saka sa mga bagay na kapos or hindi umaayon sa gusto mo. Basta daanan mo lang, everything will be fine. Giging smooth sailing yan, promise. Okay? Just enjoy and be yourself. Be the authentic you. Yan ang kailangan mo ngayon at magagawa mo yan. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the 9 of Wands. Huwag sumuko. Napakasimple nito ha. Bilang paalala sa'yo, kung meron kang sisimulan na bago, talagang promising para sa'yo, or meron kang ilalaban, sabi ng yung spirit guides, panahon to para maging mas matapang ka, mas matibay ka, at hindi ka mag-quit, hindi ka uuwi na parang, ay ayoko na. No. Fight till you get it. Because malapit na malapit na malapit ka na. Ang kailangan mo lang talaga ngayon ay dagdag motivasyon, dagdag dedication, para lalong kayanin mo hanggang dulo. Lagi mo daw isipin kung para kanino mo to ginagawa. Para ba sa anak o para ba sa ipon? Para ba makabayad ng utang? Ano yung dahilan? Kapag na-figure out mo yun, lalakas lalo ang loob mo na ilaban to hanggang dulo. Okay? Napaka-importante nito for you. Clarify natin. The 9 of Wands. So, kamusta ka ngayon, Virgo? Anong balak mo gawin ngayong New Year? No? Saan ka magbabakasyon? Or how you're gonna spend this New Year? Yan, lumabas dalawang cards kunin natin. You have the 10 of Swords and then the Chariot card. Yes, aabante ka na daw. Pasulong, basta wag mo sukuan kahit nahihirapan ka na. 10 of Swords is like telling you may bukang liwayway pa naghihintay. May pagsibol pa ng araw. So, kung nahihirapan ka today, nag-struggle ka today, lagi mong isipin na may paraan pa ako para maka-charge forward. Hindi ako hihinto kahit na feeling ko kalbaryo na o mahirap na. Kasi alam ko, pag nasa baba ako, aangat din ako. Okay? Yun yung power mo this time. The ability to believe and the ability to manifest na kahit anong pagdaanan ko, lalarga din ako. Okay? So, wag na wag kang bibitaw sa pangarap mo, sa idea mo. Nakita ko marami ka ng nilaan na power, energy, love, effort. Ngayon ka pa bibitaw. Okay? The good news is coming. Malapit na. Kaya, please hang on there and make this a great week for you. Okay? In the area of what you need, the Queen of Wands, you need to believe in your power. Marami sa atin na maraming kayang gawin. We're very, very talented, tayo mga Virgo. Hindi ko po tinataas ang bangko ko ha, pero talagang sa astrology at saka sa mga signs, tayo mga Virgo, we can adjust on different settings. Magaling tayo sa salita, magaling tayo sa isip, sa arts, sa crafts, sa paraan. We can work under pressure. We are great planners. Napaka-natural sa ating yung mga Virgo. But, sabi dito, karaniwan, pinagdududahan natin ang ating sarili. Am I good enough? Am I doing the right thing? Am I reaching my best potential? Marami tayong mga duda sa sarili natin. Kaya ito, bilang paalala sa'yo na yung spirit guide sa Virgo, believe in what you can. Believe in yourself. Enjoy who you are and be the authentic you. Okay? Pag mahal na mahal mo ang sarili mo at kilalang kilala mo ang sarili mo, hindi ka na panghihinaan ng loob makipag-usap, makipagkita, makipag-proposal, or makipagdebate. No? Talagang walang kahit sino man ang pwedeng man-down sa'yo kasi kilala mo sarili mo. Kumbaga, kung ano man ang kabulukan na nakikita mo sa sarili mo, hindi na siya pwedeng gamitin ng ibang tao against you kasi tanggap mo na siya. Okay? So, stand tall, taas noo, laban, sugod. Magaling ka, mahusay ka,
charming ka, attractive ka. So always believe that, okay? The Queen of Wands, paki-clarify, Holy Spirit. I'm seeing 10-10 on my clock. 10-10 is all about closing a cycle and starting something new. Ending of a tough cycle actually. So, kung meron kang pinaghihirapan ngayon, patapos na yan, pa-end na yan. Kaya huwag mong sukuan, dire-diretso mo. Okay? Queen of Wands. The Four of Wands. Yes. Celebration, celebration, celebration. That is like the backbone or pundasyon para lalo mong marating yung finish line mo with the Four of Wands. Marami kang goals, marami kang tinutumbok this week. Maaring example, this week bawal ako masyadong kumain ng mataba. O kaya, this week hindi mo na ako iinom. Mga ganyan. O kaya, this week sinasabi mo na kahit makasalubong ko yung tiyahin kong toxic, hindi ako papatol. Mga ganyan. So, meron kang mga goals na gusto mong maabot. And you just need to believe in yourself na kaya mo. Ganon din halimbawa, this week balak mo nang lumipat sa bagong bahay. O kaya this week balak mo nang asikasuhin yung nakabinbin na mga papeles. So, meron kang mga tinutumbok na talagang gusto mong marating this week. Here, sabi ng yung spirit guides, relax lang. Kayang-kaya mo yan. Don't give in sa pressure. Don't give in sa salita ng ibang tao. Just do your best. Do your best gradually and you will get there. Okay? Very important ito. And huwag mo daw kalimutang magsaya, ha? Deserve mo rin namang mag-relax, magsaya, mag-have fun. Power mo yan. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Sun card. Sun card is all about happiness, freedom. Freedom to choose the right path for you. Meron kang mga direksyon na gustong tahakin, pero para bagang at some point, you don't know if that is the right way or the right direction. And minsan, nag-iisip ka ng approval from someone, nag-people please ka din, no? Hinahangad mo yung approval ng iba to feel validated. Pero dito sabi ng iyong spirit guides, panahon na para tumayo ka sa sarili mong paa and mag-decide on your own. Kung ano yung magpapaligaya sa'yo, magdudulot sa'yo ng labis-labis na kaligayahan, at talagang mga inspired actions sa talagang bukal sa puso mong gusto mong kunin. Hindi pwedeng maligaya ka lang dahil sa iba. Kailangan maligaya ka sa kaibuturan mo na ito yung gusto mong puntahan. Ito yung gusto mong lakaran. Okay? Kasi doon lalabas yung totoong kaligayahan na meron ka. Kasi kung napipilitan ka lang sa journey na ito dahil gusto ng ibang tao, gusto ng magulang mo, o gusto ng lover mo, balang araw, questionin mo rin yan na parang, ba't ko ba to ginagawa? Ba't ko ba to dilakaran? Ba't ko ba to tinuloy? So, if you could follow your heart, follow yourself, and be free from all the entanglement and ready ka na to move on a new way, on a new life, na talagang hilig mo at maligaya ka, may enjoy mo yan for a very long time. At hindi mo siya paghisisihan. Okay? Very important yan para sa'yo. Clarify natin siya. Sun cards being clarified by, you have the Five of Pentacles. Yes, kung mawala ka na sa shell mo, Virgo. Well, tayong mga Virgo, ayaw talaga natin ng crowds. Ayaw natin ng maraming tao or dealing with a lot of people. We only choose the people that we want to talk to, di ba? Ganun tayo eh. Pero dito, sabi ng yung spirit guides, if you want growth, kung gusto mo talagang lumago, umasenso, mag-expand ang buhay mo o karera mo, you need to get out of this shell. You need to really ask yourself, ano ba yung mga kaya ko pang gawin para makalaya na ako sa kahirapan na ito o sa isolation na ito? Kasi parang meron naman daw maaaring makatulong sa'yo eh. Merong mga opportunities or tao mismo na maaaring gumabay sa'yo para makalaya ka na dyan sa struggles mo na yan. And you need to be positive. Talagang maging positibo ka lamang na kaya mo ito. Kasi kayang-kaya mo naman eh. So, don't block this new blessing. Papasukin mo lang yung bagong blessing at makikita mo na, ay, alam mo, kaya ko to. Ay, powerful to. I can do this. Ganyan. So, believe in yourself. Everything will be fine. Okay? In your near future, eto ka with that 7 of Pentacles. So, after watching this video, 7 days, 7 weeks, or 7 months, meron po kayong bungang makukuha. Ito ay harvest time, okay? Nagtiyaga ka naghintay ka, especially with this new journey, sa pagyakap ng bagong bagay. Naramdaman ko na
makikita mo agad na parang gumagana siya. Na parang, ay, wow, it's working. It's favorable para sa akin. So, nakikita ko dito na hindi ka ganun mahihirapan sa mga hinihintay mo. Okay? It will come at the right time. Pero ang kailangan nating mga Virgo, tiyaga, tibay, wag susuko, okay? Wag bibitaw. Wag agad-agad na parang, ay ayoko na niyan, uwi na ako, hindi na ako masaya, ay ayoko na, bitawan ko na to, para naglalaro lang ako dito. No. Alam mo kung gaano kahalaga tong hinihintay mo. Alam ko na hindi ka naman maglalaan ng effort sa isang bagay kung hindi ito importante sa'yo. Naku, ganun tayo mga Virgo. Bago pa tayo kumilos or gumawa, napag-isipan na natin to. Napaghandaan na natin. Kaya the fact na nagde-dedicate ka ng time, money, effort dito, alam kong alam mo na importante to. So, wait for it. Don't be impatient. Darating din ang bunga. Okay? Palabas na. Makikita mo na parang, yes, lahat ng pinaghirapan ko, heto na, nandito na. Okay? So, don't doubt yourself. Also, don't doubt your journey. Okay? Because it will be fruitful for all of us. Okay? The Seven of Pentacles being clarified by the Six of Swords. Wow. Magala ka, i-claim mo to, Virgo, i-claim mo to. Susulong ka na daw, aabante na. Kung ano man tong mga pinaghihintayan na talaga, ay, ang tagal-tagal, ang hirap-hirap, nakakapagod na. Boom, dumating. Seven of Swords, lalarga na daw, aabante na. May updates na, may results na. Makikita mo na yung magandang lagay nito. And it's working in your favor. Mapapanatag ka na kasi nandito na siya. So congrats po, i-claim mo to, it will be yours. Claim, claim, claim. In your challenge, meron po kayong unseen patterns and having hope. Yes, sabi dito, meron ka daw mga patterns sa sarili mo na paulit-ulit na lang na dapat mo na daw buwagin. Example, for every 6 months contractual ka and then hanap ka ng hanap ng trabaho. Pero parang na-realize mo, teka, parang kada hanap ko ng trabaho, paulit-ulit lang yung nangyayari. So you need to realize, kailangan mo talagang mapinpoint kung ano yung mga bagay na paulit-ulit mong ginagawa na mali. Ganoon din halimbawa sa iniisip mo. Lagi mo siguro iniisip na, ay hindi ko kaya. Kaya laging maraming opportunities ang lumalagpas kasi lagi mo sinasabi, hindi ko kaya. So, yung pattern na yun, baguhin natin para magbago yung kinabukasan natin. Kasi may hope ka pa, may pag-asa ka pa. Kaya kung dumadaan ka ngayon sa hirap, struggles, kalungkutan, magkaroon ka ng pag-asa na mababago mo pa yan. Kung ano man yung maling pattern, you can change it. Nasa kamay mo ang manibela, sabi ko nga sa'yo. So kaya mo i-drive ang buhay mo sa mas maayos na ruta. So change the pattern, have hope that everything will turn out good for you. Okay? In your challenge, meron po kayong the Ace of Cups. Ace of Cups, ramdam ko dito Virgo, yung halo-halong emosyon. Hindi mo alam kung yayakapin mo ba to, hindi mo alam kung okay ba yan, hindi mo alam kung kamahal-mahal ba to. Kine-question mo yung mga pumapasok sa buhay mo. Overwhelming energy ito. So, wag mong katakutan. Ang importante, alam mo kung gaano kahalaga tong bagong papasok. Okay? Normal lang yung kabahan ka. Ganoon naman tayo mga Virgo, lagi tayong kinakabahan. Kasi nga, we always plan ahead. Kapag hindi nag-workout sa ating plano yung isang bagay, natataranta tayo. So now, just relax and also be spontaneous. Kaibig-ibig tong bagong papasok. Maaring new love, new opportunity. Kung meron po sa inyo, naghahangad ng bagong pag-ibig, then go push. Baka ito yung para sa'yo. But for some, nakita ko talaga dito na wag mong katakutan yung isang opportunity, lalo't higit kung alam mong may potential sa'yong maging maganda yan. Okay? Napaka-importante niyan. Clarify natin. The Ace of Cups being clarified by the King of Pentacles. Yes. Now is the right time for you to be practical. Kailangan makita mo lagi yung potential ng mga bagong bagay na maaaring makatulong sa'yo para kumita ka ng malaki o mapaganda ang antas ng buhay mo. Huwag mo laging hindian yung mga pinto ang nagbubukas. Tignan mo daw muna. Usisain mo muna. Parang, kaya ko ba yan? Makakatulong ba sa akin yan? Lalago ba yung business ko dyan? Yung ipon kaya madadagdagan because of that? So, kung itong bagong papasok na potentially good, abundant energy para sa'yo, kailangan subukan mo lang.
Okay? Buksan mo ang isip mo, buksan mo ang sarili mo na i-try yung mga bagong bagay na maaari magpaabante sa'yo. Kasi ngayon pa lang parang itong bagong opportunity, ito'y magtatanim ng bagong pundasyon sa kinabukasan mo. We're entering a new year. So ngayong taon na ito, maging seryoso tayo sa mga bagay na talagang itatanim natin na lalago for a very long time. Okay? Napansin ko rin dito, there's someone new ang napapasok sa buhay mo. Kung ito man po ay tungkol sa pag-ibig, someone that is very, very established, at talaga namang may pera, meron siyang resources ng kanya, a very, very manly person. Practical, marunong sa buhay. Kaya kung medyo takot ka, kilalanin mo daw muna yung tao kung talagang gusto mo tong bagong pag-ibig na ito. Okay? That is for someone specific, Virgo dyan. But for some, ngayon pa lang, we need to embrace the valuable things na magpapalago sa atin. Okay? In your fortune, meron po kayong infinite abundance. Yes, ito yun with abundance card. Abundance is pouring into your life. Embrace mo to, i-claim mo to, Virgo. Abundance is pouring into my life. I-comment mo yan sa baba, i-claim mo. This will be yours. You have begin now. Wow, take your first step. Yes, abante forward. Lumaban ka, humakbang ka. Hindi mo daw malalaman kung talagang handa ka na once makapag-forward step ka na. Doon mo daw unang mararamdaman na, ay, kaya ko to. Ay, magagawa ko to. So, always pick yourself up at laban tayo, hubakbang tayo. It will be helpful for all of us. Okay? You have 8 of Pentacles in your fortune area. Telling you, talagang may advancement sa iyong pinagkakaabalahan. Ito po'y trabaho related ha. About your career, negosyo, sideline, project, maaaring ganyan. At nakita ko yung pagbuti ng lagay. Some of you baka ma-recognize, baka taasan ng sweldo, o magkaroon ng promotion. O kaya some of you talagang tapos na mag-training, successful ang interview, successful ang workshop, natanggap ka na, no, flying colors ka, ganyan. So nakita ko dito na meron kang magandang reward, magandang bunga sa mga pinaghihirapan mo ngayon. Okay? So nakita ko dito na may magandang balik sa'yo yung pinagpapawisan mo. Kaya i-continue mo lang yan because ito talaga yung linya mo. At dito ka mag-excel. Okay? For some of you, nakita ko dito, I don't know why, yung mga papers na hinahanda mo, lahat yan kompleto na at yan na yung susi para mapaandar mo na yung isang bagay. Something like that. So, don't stop ha pagdating sa pagkukompleto ng mga papeles, dokumento, requirements. Kasi konting-konti na lang nandun ka na. Ma-approvehan ka na. So, don't quit this time. You can do it. Okay? The 8 of Pentacles being clarified by yung sa ibang Virgo, nakita ko meron kang bagong uniform, bagong badge, I don't know why, bagong office. Talagang level up ito. Okay? 8 of Pentacles. The 8 of Wands. Yes, you're on the right direction. This is a sign para sa iyo, Virgo, na nasa tamang landas ka. Nasa tamang direksyon ka. Kaya don't doubt your journey. Okay? Nakita ko rin dito, meron kang good news after good news after good news na maririnig this time. Itong linggong ito, ang tabayanan mo, maaaring makarinig ka na ng tawag, text, email, or conversation na magsasabi sa iyo na, huy, approve na. Huy, may maganda ng development sa iyong pinaghihirapan. Kaya magkaroon ka ng laser focus dito sa ginagawa mo because sooner, after watching this video, makakarinig ka ng magandang balita tungkol dyan na magpo-propel sa iyo ng mabilis na resolution. 8 of Wands is really a fast-moving energy. So talagang mabilis na aksyon, mabilis na resulta, mabilis na kaganapan na kailangan talaga handa tayo to embrace what's coming because ito ay favorable para sa ating lahat. So congrats po. In your divine message, i-claim mo to ha, fast resolution and fast outcome sa iyong pinaghihirapan, it will be yours. In your divine messages, meron po kayong hold your vision. Yes, kailangan kapitan mo lang yung pananaw mo, yung ideas mo, yung plano mo. Keep it in your mind at dapat everyday you're doing your best para maabot siya. You have work through your fears. Yes, yung mga takot mo. Yun lang daw humaharang sa'yo para ma-enjoy mo ang buhay mo. So lumabas ka sa yung isip, itapon mo yung mga takot, alinlangan, duda, overthinking so that mas ma-enjoy mo yung buhay mo this time. Kasi ramdam ko, alam mo, kaya mo naman eh, maganda naman eh, effective naman eh. Pero lagi tayong nahaharangan ng mga takot natin.
na mga overthinking natin. So if you could just eliminate that in your system, you are on the go for this beautiful, wonderful, and talagang happy journey forward. Okay? In your challenge, divine messages, meron po kayong the judgment card. So sabi dito, magising ka na. Magising ka na sa mga bagay na tinutulugan mo. Mga trabaho, katotohanan sa buhay, mga realidad na dapat harapin. Dapat daw magising ka dyan. And you are ready to face the truth. Because that truth will help you para makaabante sa buhay. Kasi alam mo yung katotohanan na dapat mong pangkapitan. Di ba? So, meron sa inyo nakita ko, meron ka daw hinihindian ng isang bagay or ini-ignore. So, panahon daw to para harapin na. Para once and for all, makita mo kung bakit ba siya binibigay sa'yo ni God. Anong meron doon? Bakit katok ng katok sa akin yan? Bakit pabalik-balik sa akin to? Ano bang meaning nito? So, surrender to God and listen to the divine intervention, divine intuition para malaman mo kung eto ba talaga yung para sa'yo. Okay? Answer the call. Answer your designed path for you. Okay? So, don't evade or don't ignore something na talagang dapat na aksyonan. Yes, tumilapon the full card. Yes. Bagong simula, bagong strategy, new opportunity, or meron ka daw dapat na i-risk this time. Meron ka na daw dapat hakbangan or tulayan. Pero bago mo daw gawin yon, kailangan talaga buo muna sa loob mo yung gagawin mo. Hindi pwedeng napipilitan lang. Kailangan bukal sa loob yung pagsubok mo sa bagong bagay. Kasi doon nakasalalay ang tagumpay mo. Kung napilitan ka lang, naku, alam ko, mag-quit ka dyan, bibitawan mo yan, promise. So, kailangan talaga buo ang loob at talagang sinusurrender mo kay God. Sabi mo, God, tutulayan ko po tong bagong bagay. Tulungan mo ko, kayo na pong bahala. Ganyan. Archangel Gabriel is here giving you that assurance that everything will be fine. Pasalamatan natin sa Archangel Gabriel para sa araw na ito at sa linggong ito. Okay? Ang outcome mo yan, but first, bigyan muna kita ng fortune cards. You have dark man, lalaki daw po na maitim or moreno sa buhay mo. May concern daw po sa kanya, kausapin mo siya. You have torch, spiritual development, enlightenment, awareness, and understanding. Yes, liliwanag na yung isip mo sa tamang gagawin. Okay, sabi ko nga sa inyo, bukang liwayway ay talagang sasapit sa'yo. May kita mo na yung bagong pag-asa moving forward. You have 10th, temporary situation. Meron daw mga obstacles and problems na temporary lang naman, kayang-kaya mo lagpasan, kaya importante palaban tayo. You also have funnel, period of frustration, lessons to be learned. Meron ka mga frustration sa mga hinihintay mo, sa mga binubuo mo, sa bagong lalakaran mo. May kaba, may takot. Pero panahon to para matuto tayo. Kaya let's continue stepping forward for our future. Okay? Ang outcome mo for December 29 hanggang January 4, you have the Page of Cups. Yes, nakita ko dito, may surpresa, no? Meron tayong surpresang aabangan sa linggong ito. Hindi mo akalaing darating siya. Hindi mo akalaing eto na pala yun. Pero magandang balita ito na nag-require sa'yo, Virgo, na asikasuhin siya agad. Na maging totok ka dito because narinig ko once in a lifetime ito. No? Kaya kumapit ka, laksan ng loob, and focus on this new journey, focus on this new development because it will propel you to a quick movement sa iyong buhay. Okay? So, narinig ko rin dyan, mag-enjoy ka daw. Huwag ka masyadong magpakadibdib sa mga bagay-bagay. Enjoy the process, maging bata ka ulit. Ngayong linggong ito, ipakita mo na kayang-kaya din natin mag-enjoy at mag-relax at huwag masyadong magplano. Okay? Page of Cups. The Strength card. Yes, wow. Strength card, panahon talaga to para mag-relax. No? Gentle lang, kindly lang, mahinahon lang because things are working for us. Talagang pabor sa atin. Kung saan mo daw sineset yung mind mo, doon lalabas yung magandang bunga na ginusto mo. Kaya we need to be strong, kumapit, magpakatatag, mag-relax, magpakahinahon. Everything is working out for us. Okay, so congrats. Napakaganda ng mga December 29 to January 4 readings natin, mga kapwa ko Virgo. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages. Saan po kayo naka-resonate? Comment po kayo sa baba, babasahin ko po yan. Thank you again for watching, mga mahal kong Virgo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.